sa'yo. Feel kita. Hindi, yun nga, kasi nga, pag may problema, ako talaga mararamdaman yung may problema. Sa kanya, parang tinutulugan niya lang, hindi niya, yung parang wala. So yun yung nagpapakalma sa akin. Yun yung doon ko nararamdaman na yung problema, hindi dapat pinoproblema. Yun yung nagpapasaya sa akin, yun yung nagpapakalma sa akin. Siguro given na yung role niya, isang bahay na nagluluto, nag-aalaga sa asawa. Pero yun yung number one na nagpapasaya sa akin. Number two, yung sinusuportahan niya yung mga bagay na ayokong gawin. Ibig sabihin, kuwari, alam niya na kaya kong gawin to. Pero ayokong gawin. So yun yung ginagawa niya. Ipupush niya ako. Yan naman yung nagpapasaya sa akin. Kasi merong nagtitiwala sa akin. No? And lastly, sinusuportahan niya yung mga bagay na alam niyang mali. Pero dahil sinabi ko, susuportahan niya at gagawin yung tama. For example, sabi ko, Min, mag-iinom kami. Mali, pero susuportahan niya. Ba't di ka nag-iinom? Ba't di ka sumama doon? Diba? Ito, allowance. So, yun yung So, kung may meron na akong prayer para sa kanya, ay yung normal prayer para ng asawa ng lalaki para sa babae. I wish for you, I pray for you good health. I pray for you success. Alam ko yung mga pinagdadaanan mo para sa pamilya mo, lalo sa parents mo. Ano mga problema? Yung kasi, iyakin ako dito eh. Iyakin ako talaga eh. Nakakakiyan. Kung ano man yung problema pinagdadaanan ko, iyakin ako talaga dito. Ako pa yung iiyak. Ano man yung problema pinagdadaanan mo, lalo yung sa parents mo, hindi mo man ma-feel na sinusuportahan kita kasi nga minsan, alam mo yan, hindi mo rin naman alam kung saan ka tutulong eh. Kung di mag-pray ka na lang. Pero yung mga problema mo deep inside, yung problema ko din yan. Wala man akong solusyon, katuwang mo ko sa mga problema mo. Action. Hindi ko gets yun. Ano ba? Ano yun? Ano yung ginagawa? Action na gagawin. Ayun nga. Action na gagawin ko to make you happy. Siguro hindi mo man makita na lagi akong nakasuporta para sa'yo. Hindi mo man makita na marami ka mang ngayon, alam na. Tapos na secret mo. Alam ko may mga bagay na you wish I have done, pero mas pinanindigan kong manahimik, lalo yung mga bagay na feeling ko pag sinabi ko sa'yo, imbis na magkaroon ng solusyon, magiging parang problema. Ginagawa ko yun kasi minsan pag inopen ko sa'yo, imbis na pag-usapan natin, alam ko na-stress ka. So, dumadating sa time na tumatahimik na lang ako. Kasi feeling ko, yun yung magpapasaya sa'yo. Hindi man tama, kasi dapat pinag-uusapan ng problema. Dumadating lang ako sa punto na I choose to be quiet na lang. Kasi ayoko yung nag-aaway tayo. Ayoko yung may pinagtatalunan. Yun lang. Yeah. And for that, walang I love you? Yung kay Caitlyn, maikli lang. Yung bagay na nagpapasaya sa akin kay Caitlyn. Last week, nagkaroon siya ulit ng concert. Siya yung napili sa school niya na magpo-concert. So, nagpa-practice siya sa bahay. Habang nagpa-practice sila ng mami niya sa sala, narinig ko tumahimik sila, tapos tumakbo sila sa kusina. Tumakbo sila sa kusina kasi humahagulgul ako ng iyak. Humahagulgul ako ng iyak kasi nung buntis si Joy, I always pray na, Lord, ang simple lang nung prayer ko, Lord, pag nanganak si Joy, sana yung anak namin malusog, malakas, kumpleto ang parte ng katawan, walang sakit, walang diferensya.
Minsan, iniisip ko pagka hindi ko masusunod sa trabaho. Iniisip ko baka may makikita sa kanya sa bus. Madulas. Yung alam mo yun. So I always expect the worst talaga. Yung totoo, na pag lumabas si Caitlyn, sasabihin ng doktor yung Esther, yung anak niyo po, ganito, yung anak niyo po, ganyan. Yan na yung inaasahan ko talaga. Dahil nga, negative na ako lagi. So nung kumakanta siya na, ang ganda-ganda nung kanta niya, naiyak ako kasi sabi ko, Lord, hindi ako perfectong tao at napakarami kong kasalanan ng kabataan ko. Bakit mo ko binless ng ganitong mag-ina? So, yung mga development ko sa school, yun yung mga nagpapasaya sa akin. And I always pray, no, alam ko ng anak ko nung tumasawa ko, wala ko ibang hihilingin kundi yung yaman na lagi lang silang ligtas, lagi lang silang kasama ko. Lagi ko sinasabi sa asawa ko na handa ako mag-ulam ng patis, ng toyo, ng kamatis. Alam na. Kilawin yan ah. Kamatis. Marami na rin. Let's do it. Handa akong kumain. Handa akong mag-ulam ng ganun lang. Huwag lang kami magkahiwalay. Na kung nasa isa. So, yun lang. Siguro kung meron man akong gagawin action para maiparamdam ko kay Caitlyn yung lagi kasi niyang hinihilin yung time. Dadali may time kasana sa akin. So, siguro yun. More time para sa akin. Yes! So yung kanya, yung things he do to make me happy, yung acts of service. Ano ba yun daw? Kakayo, ano ka po? Bigyan na kayo ng dito. Canadian. Magluto Canadian. Di ba usually pag sa lalaki, hindi di ba pag sa lalaki usually yung hindi naglalaba, hindi nagluluto. Nakikinahihiya mo na. Sa kanila ako naglalaba. Kakahiya naman. Kasi yung panlalaki. Sabihin nila, tigasin pala ako. Tigasin sa akin. Tigasan po. Ano kasi siya, lahat, siya lahat yung kumagawa. Kahit minsan, kasi syempre, di ba ako yung babae. Siya kasi yung mas maraming time. Parang sa kanya, hindi yun, kung sino yung gagawa, kung sino yung available ba. Parang, partner. Bakit ka kasi? Tita, yan yung papakalan sa'yo, ha? Bakit kasi? Hindi na magantay. Hindi dito yung kasi. Okay. At saka, yun nga, yung parang advisor. Lagi nag-a-advise. Kakaiba yung lang niya po. Grabe. Na parang joke lang yan, pero pag kami dalawa, yung lahat ng bagay na hingian ko ng advice sa kanya po. Tapos, prayer for him. Yung prayer po, yun, good health, at saka na-guide siya ni Lord parati sa pagiging head ng family po namin. At saka, yun. Action. And then action to make me happy. To make him happy. Siguro pag nag-sleep over si Kate. Yun, ha? Hindi kasi, bro, kasi siya yung maglalaba. Pag nag-sleep over si Caitlyn, siya yung maglalaba at saka magluto. Hindi, dito. Dirty minded naman kayo. Kasi, kita. Ronel. Masahe. Kasi, siyempre, walang may magtatanong, bakit may lindol? Joke lang po. Yun din po, acts of service, syempre, yung love, yung pagluluto, yung pag-aasikaso. Yes, sabi gagawin mo para sa akin. Inagawa ko na yun eh. Ay, natin nagluluto ng mga.
Para naman kay Caitlyn, ano po, yung minsan may mga, alam niyo yung sa bata, yung parang out of nowhere, yung magsasabi sila ng mga bagay na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Yung parang simple na kunwari, may ginawa ka lang sa kanya, sasabihin niya, Mami, you make my heart jump. Ganun. Tapos yung maghahag lang siya, tapos i-appreciate niya yung, kunwari, thank you for cooking me pancake, yung mga ganun. Yun po, yung at saka yung prayer ko sa kanya na sana lumaki siya na yung more on sa attitude mo ba? Siya, yung sa ugali na Huwag magmana sa'yo. may may takot kay Jesus at saka yung pagiging God-fearing po and especially na may galang po siya sa amin as parents niya. And then yung action na always maging present parent sa kanya kasi every time na may ginagawa kami sa kanya or activity sa school, every time na makikita niya kami na nandoon, yun parang priceless yung moment na happy talaga siya na pareho kami nandoon. Support. May dagdag ko lang po, no? Salamat. Ano yung isang bagay pa na naalala ko lang para lang i-share ko sa kanila at para alam mo lang din na na-appreciate ko yung ginagawa mo. Alam niyo naman, no, since last year, nagpe-pray na kami masundan si Caitlyn. And Buntis na? Uy! no, hindi pa. So yun nga yung share ko. No? Merong diferensya na kailangan gawin siyang procedure. So, alam ko na nahihirapan siyang mag-desisyon doon sa procedure na yun kasi makaka-apekto doon sa gusto namin magpasundan si Caitlyn. Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung pagpunta mo ng hospital mag-isa, yung minsan itinatago mo sa akin, may check-up ka pala. Yung minsan na nagdidesisyon ka mag-isa kung tutuloy mo yung procedure na may patanggal yung nasa leg mo. Kasi merong kailangan tanggalin sa leg niya. Pag pinatanggal yun, mas mahihirapan kaming mag-buntis. So, namamangka siya sa dalawang ilog. Yung health ko ba o yung kagustuhan namin masundan si Caitlyn. Gusto ko lang sabihin sa'yo, no? Hindi ka buwasan ng pagkababae mo kung hindi na natin masusundan si Caitlyn. At hindi magpapawas yung pagmamahal ko sa'yo kung isa lang yung anak natin. Yung kalusugan mo ang priority ko. Mabuntis ka nga, habang nagbubuntis ka, magkaroon ka naman ng sakit. Mas mabigat yun sa akin. Yun nga kapatid ko, nahihirapan akong isipin na may ganun siyang sakit. Paano pa kung asawa ko na yung dinala? So, Kiss. yun nga. Magmamigrate na po kami sa